May tao sa kabilang line. Hello. Hello. Hi, good evening. Sino ka? Si Rose po. Rose, kamusta ka, Rose? Okay po. Naks, parang hindi naman okay yung voice mo. May problem lang po. Meron kang? Problema po. Problema. O, dali, kwentuhan mo ako anong problema mo. Kasi po, Papa Jack, Hmm. hingi lang po ako ng advice sa inyo. Advice. O, dali. Ilan taong ka na ba? 30 po. 30 ka na. Opo. Parang hindi naman halata, Rose. 30 ka na. Opo. O, taga saan ka? Ang taga Quezon City po. Gusto ka ngayon. Opo. At ang ginagawa sa buhay? Sa bahay po. Sa bahay lang. Opo. Hindi ka lumalabas ka sa kanto lang, gano'n? Lumalabas naman po. At least lumalabas ka. Opo. Diba asawa ka na? Ay, wala po, Papa Jack eh. Ba't ka lumalabas? Kasi po, may boyfriend po ako. Kaso po, matagal na rin po kami, mga 6 years na po. Bali po yung 6 years na po yun, parang wala pa, paminsan-minsan lang po nagkikita ganun. Kasi lagi niya po sa akin sinasabi, asan ba si boyfriend? Umuwi po sa kanila. So, 6 years na kayo? Opo. Hindi kayo gaano nakikita ka mo? Hindi po. Gaano kadalang yung madalang? Pero mga sa 2 buwan po, siguro po mga 1 beses, 2 beses. So parang 6 times a year lang kayo? Opo. Diba? Mga 6 to 10 times a year ang magkikita nyo? Opo. Pero po, Papa Jack, nung umuwi po ako sa amin, sumama naman po siya sa akin. Kasi po kasal po ng kapatid ko. Ganon? Opo. Teka lang, mulat sa pulba ng relasyon nyo, ganyan at lagi schedule yung dalawa? Hindi naman po kasi po ako din po busy din po. Siya rin po busy. So, mulat sa Paul, from the very beginning ng relasyon ninyo, yan talaga yung yung routine ninyo, madalang magkita. Opo, pero pupunta naman po siya dito sa akin. Hindi, yung tinatanong ko yung kadalas o kadalang magkita, ganyan talaga yan mula umpisa. Opo. Nasa ka mo nakatira? QC? Siya po? Ikaw? Sa Quezon City po. Siya, saan nakatira? Dito din po sa Maynila. Pwede po, Papa Jack, huwag na sabihin. Hindi, gusto ko malaman yung area. Saan siya area? Saan banda? Manila po. Manila din po. Ilang sakay mula sa bahay at nitiran mo? Mga 2 lang po. 2. Ilang gano'ng katagal? Pag nag-commute, ilang oras? Ilang minuto? Mga kalahating oras lang po. Gano'n. So, malapit lang. Opo. So, saan na taon, ganun lang yung ginawa niyang pagpapakita sa'yo? Opo. Alright. Bakit kaya? Ang tanong ko po, Papa, kasi po, sa 6 years po namin, kumbaga nagtiwala na din po ako sa kanya, nakapunta din po siya sa amin. Siyempre, 6 taon na, hindi ka magtiwala dyan, di ba? So, siyempre, Papa Jack, matagal na kayo, di ba? So, nabigay ko po yung sarili ko sa edad ko po na 30, sa kanya ko lang po binigay kasi nangako naman po ako sa kanya na siya po makakauna sa akin. Tapos, nung time na po yun, nung nangyari po yun, so, medyo nangyari po yung time na yun na may nangyari po sa amin. Tapos, kailan yan? Ang bago lang po, ngayon lang pong year. Ibig sabihin, after 5 years, saka lang kayo may nangyari sa inyo? Opo. Talaga, Alam mo, ate, natutuwa ako sa'yo. Natsaga mo yun, pero sumabit ka pa rin. Kasi ako yung naman parnatiyas. Hindi naman po, Papa Jack. Kasi po ako kasi, Papa Jack, pag namahal, isa lang. Dapat naman. Hindi lang ikaw yan, marami tayo. Opo, ganun. Oo nga po. Pero mas maganda po kasi pag isa lang, parang focus ka lang po sa isang tao lang po. Siyempre lang naman, maganda yung dalawa. Rose, may tanong ako sa'yo. Ano po? Ba't mo sinasabi sa akin to na dapat isa lang? Utang na loob ba ng partner mo sa'yo? Isa lang ang minamahal mo? Mayroon naman po, pamilya ko. Hindi. Huwag natin isali yung mga yun. Palusot naman to eh. Sinasabi ko, utang na loob ba ng partner mo na siya lang ang mahal mo? Di ba dapat given yan? Di ba expected dapat talaga sa kahit kaninong partner yan? Dapat isa lang yung minamahal? Opo. So wag mong idamay sa effort yan, ha? Okay, anong tanong mo sa akin? Papa Jack, ngayon po na umuwi po siya sa kanila, kahit kung hindi po ako tumawag sa kanya, hindi ko po siya makakausap. Pero Papa Jack, may nababalitaan po ako na may nabuntisan daw po siya. Tapos po, nung time na yun... Gano'ng kalaki na yun siyan? Sabi po sa akin, yung nagsasabi po sa akin, mga anak daw po ngayong May.
Tapos po nung time po yun na dumating, ay umuwi po siya sa kanila, tumawag po ako, kinabukasan na po. Tapos sabi niya sa akin, busy lang daw po siya. Ganon. so Baka naghahanda ng lying in clinic, ganon. siguro po. Naghahanap na pangandakan. Tapos yun po, tapos siyempre po hindi rin po ako mapalagay. Siyempre may nangyari na din po sa amin. Siyempre gusto ko malaman yung totoo. Tumawag po ako sa nanay niya. Tinanong ko po yung nanay niya kung totoo po o hindi. Ang sagot po sa akin ng nanay niya kung mag-usap daw po kami o nag-usap na daw po kami. Ano sabi mo? Ang sabi po sa nung time po, nung nakausap po yung nanay niya, kasi sabi ko po sa nanay niya, sabi ko, Nay, gusto ko lang po kasing malaman yung totoo. Kung totoo man po, kahit, hindi ko naman po sinabi sa nanay niya, may nangyari din po sa amin ng anak niya. Di mo sinabi sa nanay? Hindi ko po sinabi. Bakit yan mo nanay? Ay, Rose, kayo ba ng anak ko, nag-Campbellar kayo, gano'n? Hindi po. Kasi po, Papa Jack, ang alam naman po ng nanay niya na may girlfriend ng anak niya na taga rito po sa Manila. Alam niya po kasi matagal na rin po kami. At nababanggit naman po ng anak niya sa kanya po ang relasyon po namin dalawa. Talaga? Opo. So, kinukonfirm ko lang po dun sa nanay niya kung totoo po o hindi. Kasi sabi ko po, kung totoo man po yun, ako na lang po yung iiwas. Inong time po yun na tumawag ako sa nanay niya, tumawag din po ako sa boyfriend ko. Hindi niya po sinasagot. Tapos mga ilang araw po, Papa Jack, yung babae, parang nagpanggap po siya na kapatid ng boyfriend ko. Yung pala siya na pala yung babae na kausap ko. Ganon. Po. Tapos po, yung babae, alam naman po ng babae na yun, na nakita na niya ako, na nakasama ko na rin yung boyfriend ko sa SM. Alam niya na po. Gaano katagal na sila ng boyfriend mo na may ginagawang kay Chusan? Hindi ko po alam kasi nalaman ko lang po ngayon lang pong huli na taon na to. Tinanong ko po dun sa babae, alam mo na pala na may relasyon kami ng boyfriend ko, bakit ka pumatol? Tapos, anong paliwanag niya? naghingi po siya sa akin ng sorry. Pinatawad mo? Sabi ko, tao naman po ako, Papa Jack, Diyos nga po nakakapagpatawad. Ako pa kaya po na tao. Siyempre, pero malaking kaetyosan yan. Oo nga po, alam ko po. Nag-sorry po siya sa akin. Sinabi ko po sa kanya, nang andyan na yan, ipagpatuloy mo na lang kung talagang totoo yung sinasabi mo sa akin. Sabi ko, sinabi pa po sa akin ng babae na papakasal daw po sila sa West. Masakit po sa akin, Papa Jack, kasi siyempre in-SP ko, matagal na kami, tsaka may plano din po kami. Ano ang naging posisyon na paliwanag ng boyfriend mo sa'yo sa kalagitnaan ng lahat ng to? Wala po, Papa Jack, hanggang ngayon. Gaano katagal na kayo hindi nakakapag-usap? Ang mga 2 weeks po. 2 weeks. Opo. Anong tanong mo sa akin? Papa Jack, ano po ba dapat kong gawin? Ipagpatuloy ko po ba yung relasyon ko sa kanya? Confirmed na meron siyang ibang nabuntis? Hindi ko pa kasi nga po confirm kung totoo po o hindi. Kasi ang totoo niyan, kung alam ng boyfriend mo na may iniisip kang ganyan, dapat sana nakipag-usap na sa'yo yan. Yun na nga po. Diba dapat sana gumawa na ng paraan niya para mag-reach out sa'yo at malaman mo, di ba? Opo. Na okay ang lahat ng yung dalawa. Pero the very fact na hindi niya ginagawa yan, ibig sabihin, meron siyang iniiwasang matanong, di ba, matanong mo sa kanya, tama mali? Tama. Alright? So nakausap mo na yung girl. Nakausap ko po yung girl. Tapos sabi po nung babae, para maniwala daw po ako, mag-usap daw po kami. So, nung time po, nung tumawag po ako, Papa Jack, binigay po ng babae sa kanya. Tapos, siyempre, Papa Jack, pag alam mong ibibigay sa yung cellphone, maririnig mo kung anong sasabihin. Tinanong niya po na sino. Ang sabi ng babae, sagutin mo. Alam mo, Papa Jack, na pinapatay yung cellphone kung sadyang pinapatay o nalobat. Ganon. Po ba? What's your question? Ano po ba dapat kong gawin sa kanya? Wala na. Palayahin mo na. Kasi po, Papa Jack, ang alam niya po bago po siya umalis, tinanong ko po siya. Parang tinanong ko lang po na kung talagang totoo po. Kasi sabi niya sa akin, mananagutan. Alam ko naman po, Papa Jack. Ang tanong ko po, Papa Jack, tinext ko kasi siya po kahapon na buntis ako, pero hindi naman po totoo yun. Parang, ano naman trip mo? Ba't sinabi mo rin yan? Parang maramdaman ko na, excited siya, ganun, na sinabi ko yung ganun. Alam mo, Ros, gumagawa ka ng ikakasama ng loob mo eh. Yun nga po. Oo, di ba? Di ba ginawa yun?
Wala na Hindi mo po. na kailangan makipag-compete pa. Niloko ka na makipag-compete ka pa. Ano yun? Echos? Di ba? Para po ma-text niya ako or tanungin niya ako or totoo man lang. So gumagawa ka ng koneksyon. Opo. Kasi nangako po siya sa akin na pagbalik niya daw po dito sa Maynila, magsasama daw po kami dalawa uuwi sa amin. Pero Papa Jack, yung alam naman po niya kasi alam niya. Hindi ko po alam. Nigugulan po kasi ako. Alright, ganito Rose, ipagpapalagay ko ngayong gabi na itong lalaking ito ay talaga mo'y nabuntis. Diba? Kasi kung titignan natin lahat ng bagay at anggulo, iniiwasan niya matanong mo sa kanya to, parang totoo. So, ipagpapalagay ko na may nabuntis siya. Okay? Opo. Ganito. Ang mga kaibigan sa mga dalaga na kasabaybay sa atin, nais ko pong sabihin sa inyo to. Huwag niyo ibibigay ang sarili niyo sa inyong mga boyfriends dahil lang gusto niyo panghawakan na sa inyo sila. Ulitin ko ha. Huwag niyo pong ibigay sa inyong mga kasintahan, huwag kayong bubukangkang sa kanila. Papatanggal kayo ng panty. Sabihin niyo sa kanila, ikaw ang nakauna sa akin. Dapat tayo na. Huwag niyo pong gawin yan para magkaroon ng panghawakan. Ano yan, pawn shop? Diba? Ang pinupunto ko dito, Rose, kahit sabihin mo sa akin paulit-ulit ngayon, Papa Jack, siya nakauna sa akin eh. Ano pang kinalaman nun ngayon sa sitwasyon mo? Kung mayroon siya maging anak doon. Wala na, di ba? Wala na akong habol. So, hindi ko sinasabing wala kang habol, pero kumbaga, yung pagiging una niya, di ba, na nakasubok sa iyong palayan. Ayan. Alright? Wala nang bearing niya ngayon. Okay? My point is, Rose, Opo. kung itong lalaking ito, kay siya o hindi nakauna sa iyo, kung meron na siyang ibang dapat pangatwiranan, pangatawanan at panagutan, kailangan magpalaya ka. Ayun naman. Sinasabi ko sa iyo to, Rose, kasi baka iniisip mo, hindi na po pwede kasi siya nauna sa akin. Alright? Kung ayaw niyo pala ng ganyan, huwag niyo bigyan sarili niyo. Alright? Rose, tandaan mo na meron ng involved na bata dito. Tama mali? Tama po. Kaya ko naman po papadyak magparaya. Oo. Sabi ko naman po sa nanay niya kung totoo man, handa ako umiwas. Pero ang sa akin lang po papadyak, kailangan Magsabi siya ng sinabi tama. niya sa akin ng totoo para hindi naman po ako naging mukhang tanga. Anong pangalan niya? Oh, pwede po papadyak, huwag na. First name. R po. First name? Apo. Hulayin pa ta. Romeo. Hindi po. Rudolph. Hindi po. Romy. Y po sa huli papadyak. Romy. Y po sa huli. Romy nga. Hindi po. Randy. Hindi po. Ronnie. Hindi po. Rennie. Hindi po. Ray. Hindi po. Wayandulo. Opo. Arang umpisa. Roxy. Hindi eh. R. Opo. Tapos Wayandulo. Opo. Randy. Ay po, ay. Ay, kala ko Y. Opo. Rani. Hindi po. Rudy. Hindi. Ay, pinilit talaga no? Ricky po. Ricky. Ay ba yun? Sabi ko, ay po eh. Ay? Ano spelling ng pangalan niya? R-E-C-K-Y. O di hindi I, di Y. Ang gulo mo. Bato. O nakahantabay siya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Dali. Wala po eh. Paalam ko na. Doon pupunta yan. Sa akin po. Ano po? Malakasan mo. Ricky, kung saan ka man. Sana ma-realize mo kung ano yung ginawa mo sa akin. Pinangako mo sa akin. Dapat sinabi mo sa akin totoo para hindi ako naging mukhang tanga. Ibibigay naman kita sa kanya eh. Handa naman ako magparaya. Sana maging masaya ka sa magiging pamilya mo. Sana dumating yung time na yan ay papadyak. Sige lang ate. Paano di ka maging bitter? Labas mo yan.
Come on. Hindi naman ako bitter, Papa Jack. Huwag kang plastic.